Okay, sa Matthew 5 na blessedness is talking about blessing. Kung ano yun, kung pag-isipan natin, yun ang kahintula din sa Old Covenant na Ten Commandments. Okay? So, ang Ten Commandments sa Old Covenant, ginawa sa bundok with Moses. Ito din, ginawa ni Jesus sa bundok. No? Itong, pagtuturo na about blessing. Okay. Now, dito sa Matthew 5, it's talking about blessing. And dito din sa Matthew 23, it's talking about cursing. Ano sa Tagalog yung curse? Mura. Ano pa? Ang tunglo. Sa Bisaya, tunglo. Was. Mga worry. Okay? Mga sumpa. Okay. Now, kung mayroong promise, ang isang physical natin na ama, na halimbawa, makukuha mo tong promise, you have to avoid this one. Ito yung precaution, ito yung babala. So you are very eager kung paano yun maiwasan mo para lang makuha mo itong na inheritance mo na binigay ng mana. Kung mayroong mana sa'yo, makukuha mo to pero dapat iwasan mo to ng mga bagay na to. So I know na we're very careful paano natin maiwasan just to get na sa mana na sinasabi. Pangalawa, yung tinuturo ni Jesus Christ, blessing. Sa Matthew 5, we can inherit the earth. We can inherit the blessed are the poor, the spirit, for they shall possess. We can possess the kingdom of heaven. We can have the possession. Mapasa atin. So, tayo ang posible mangyari na may ari tayo sa kaharian ng Diyos. Isa yan sa mga blessing na tinuturo ni Jesus Christ, no? To be merciful, no? Makikita natin yan sa Matthew. Okay. Ngayon, I have to concentrate dito sa Matthew 23. Matthew 23, basahin natin. Kung mayroon kayong mga Biblia, mag-share lang tayo dito o mag-i-study lang tayo. Madali lang to. Matthew 23. Sugod tayo sa uno. Hi, Kos. Continue to listen. You're with us. Thank you. Okay. And Jesus said to the people and to his disciple, the scribes and the Pharisees have the authority of Moses. Okay. Now, dito, ang karakter dito, makita natin na scribes at saka Pharisees. Many times, nag-mention ang New Testament about Pharisees. Pariseo sa Tagalog. Ito yung mga tao na religious. Many times na sinusuway ito ni denounce mean they have the good reputation external or outside, but pinifigure out ni Jesus Christ how bad in the other side, kung gaano sila kasama. And we have to understand, mga kapatid, na we as nagdadala or nagsisimba, tayo ang most candidate, no? The risk of tendency na maging pariseo or maging parisi, in a word which is easy to understand, maging proud, having proud heart, tayo dito.
yung nagsisimba tayo na especially sa akin nagtuturo kami ni Brad Rani. Yan ang mga kandidato na madali makakuha nito. Okay? So kaya pag natin, we have to study it carefully para number 1, maiiwasan din natin. Okay? Sabi niya dito sa verse 2, Pharisees have the authority of Moses. All things then which they gave you orders to do, this do, and keep, but do not take their works as your example, for they say and do not. Okay? So yung mga Pharisees, komportable sila. What makes them comfortable? Bakit sinasabi to nakaupo sila sa upuan ni Moses? Kasi alam nila yung law ni Moses. Hindi lahat ng tao during that time may kaalaman sa law. Especially mahirap, wala pang Bible, wala pang cellphone, no? Wala pa dati. Okay. Excuse me. Ayos na. Excuse me mga buyers. Nandun kaya sa... Oo, yan. Excuse me, ako na lang na. Sorry ha. Okay, sa mga viewers, sorry na nabitin. Okay na. Kulang to. Hindi nasira. Ano may pag-adjust yan? Nanararak. Ano? Okay. Naayos na. So sometimes we can experience yung ganyan din sa buhay. Hindi perfect pag magano. Okay, salamat. Ma-practice ang patience. So dito, yung Old Testament ay ang mga pari dati. Sabihin na natin sa mga nagtatrabaho to sa religious group. Nag-share to ng Word of God. Dami ngayon sa Facebook, no? Dami ngayon na natin makikita. Okay? So I can makikita ko yung attitude ni Jesus Christ towards them. Okay? Nakita ko yung respeto ni Jesus Christ sa kanila. Sabi ni Jesus Christ, no? Hinangaan ni Jesus Christ yung pagtuturo. Sabi niya, tama yung sinasabi nila. Tama yung mga pinagsasabi ng mga religious group. Mayroon silang points. No? They are in a Moses seat. Kumbaga, komportable sila nagsasabi kasi nasa commandment in the Old Testament. Perfect. Tama. Pangalawa, sinabi niya, pakinggan nyo at saka gagawin nyo yung ginawa nung sinasabi nila. Okay? Pero wag nyong gawin ang ginagawa nila. So, ganyan lang tayo magrespeto din sa mga kasi anong nakita ni Jesus Christ? Basahin natin dito sa verse 3, all things then which they gave you orders to do,
This do. Okay, gagawin nyo. And keep, but do not take their works as your example, for they say and do not. For they say and do not. Sinasabi nila, pero mayroon silang hindi nila ginagawa. So dito, ako mahirap din. Yan, ang pinaka-importante kasi dito, ang tinuturo ni Jesus Christ dito sa sa atin, sa Luke 1, sabi ni Jesus, basahin natin sa Luke 1. In as much as many, I know sa Luke 1, Acts 1. I'm sorry. Acts 1. Anong sabi diyan? To Jesus, si Jesus ay ano sabi niya doon? Bro? Sa Acts 1? Acts 1, man. Oo. Sabi ni Luke, Apostle Luke, in my former book, sabi niya, Theophilus, kinausap niya si Theophilus. In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach. No, I have dealt with all that Jesus began to do and to teach. So, bakit ginawa niya primero at saka pa tinuro? So kaya nga ito ang risky ngayon sa mga teacher na ito ang mahirap. Na-experience ko din sa sarili ko. Sometimes makasabi ako sa sarili na dati napakaganda magsasalita, magtuturo sa inyo, di ba? Pero many times talagang parang nadudurog din ako. Especially pag dumating ang punto na hindi ako maging overcomer. Honestly, kaso lang wala akong mapagsabihin na, bro, pwede ikaw na lang. Kasi not all the time na you overcome sin. Okay? Not every time. Kaya, nakakahiya. Para sa akin, ganun kung ang hirap kasi si Jesus Christ is a great example dito. Na before he teach, he do. Mayroon siyang ginagawa, makikita sa sarili niya. Yung life nga ni Jesus Christ, yun ang tinuturo. His life and his message, his life is a message for us. Yung buhay niya ay isang mensahe para sa atin. Okay? But mayroon din message si Jesus Christ na kung hindi ka magtuturo, sino man talagang wala. Kung mayroon. Di ba? Ang kakaibahan kasi sa isang totoo na Christian is that we are not happy if we commit sin. Hindi tayo masaya. Kaya nga, it's a blessing na maramdaman mo that you are in mourning. Yung mourning, yung hindi ka masaya. In other words, mugot ang imong naong. Malungkot ka. Diba? Isa sa mga blessedness sa Christian, pag ikaw ay malungkot. Yeah, totoo yan, Brother Jake. Paano mo nasabi na ikaw ay, blessedness, blessing pag ikaw ay malungkot? Yes. Hindi ako nagsabi, Bible nagsabi. Punta tayo sa Matthew 5. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. One of the characteristic na dapat sa isang Christian, if you are mourning, especially if you are engaged of sin. No? I'm not saying engaged, kung ikaw ay nahulog. Kasi ang Christian ay hindi masaya pag kasama mo ang kasalanan. Hindi mo yung kasama. Pag ikaw ay nahulog sa kasalanan, yan, malungkot ka. Kasi ayaw mo. Yun ang the spirit. When a Christian have
is really a Christian, kung ang Kristiyano ay isang totoo na Christian, ay meron siyang new nature. Meron siyang bagong nilalang. It's another being. Ano yung being na yon? No? Being filled with the Spirit. Kaya nga Jesus, God the Father always remind us, be filled with the Holy Spirit. Every morning, kung pwede sa pagising mo sa umaga, marami tayong iniisip. But as Christian, always remind na always seek the presence of God. Amen. Okay, yun ang sikreto natin. So ang Christian, hindi pwede na malulong sa kasalanan. Mahulog man sa kasalanan, pero hindi tayo masaya. Balik tayo sa presensya sa Panginoon. Now, yung pagtuturo natin ngayon is about sa Matthew 23. Ay yung characteristic sa isang hypocrites, isang parisiyo. Anong mayroon sa isang parisiyo? Alam niya ang pagtuturo, alam niya ang libro, siguro pagpunta siya ng simba, alam niya kung paano magdasal, okay? But isa lang ang hindi niya alam siguro dito, yung kagustuhan ng Ama. Or alam niya yung kagustuhan ng Ama, pero ayaw niyang gustong sumunod sa gusto ng Ama. Okay? Hindi niya maisibuhay. Hindi maibuhay. Ang hirap din. Okay? Brother G, ano-ano yung mga klase ng pamumuhay na sinasabi mo bilang isang Christian? Medyo mataas. Kasi number one, bilang isang Christian, dapat wala kang worriness. Zero to be worry. Laka. Yan ang mga requirements pa sa mga Christian. Zero to be worries. Yung kabalaka. No? Sabi ng Bible na in everything, give thanks and we need to go in prayer. It must be zero worriness, not to be worry. Ano ba yung verse yun? In all things, not to be worry, but in everything give thanks to God. Okay? Philippians 4:16. Set aside also the worriness. So yan ang mga requirements. Tapos, pangalawa, normal, happy. Because sa presensya sa Diyos, in His presence, there is fullness of joy. Alam mo, during the time na hindi pa dumating dito sa mundo si Jesus Christ, ang mga religious group na tinatawag na parisiyo, ito yung mga tinitingnan ng mga tao na sinubaybayan at saka hinahanga na sila yung sumusunod sa Diyos. 'Di ba? Makikita natin na sila yung hinahangaan ng mga tao na sila ang totoo na malapit sa Diyos. Pero such a time na dumating ang punto na how Jesus exposed their illness. Hindi nila alam pala na sila pala ang pinakamalala na may sakit. Now, bakit sinasabi ko to? Kasi it could be you. It could be me. It could be even you are a pastor if you are mas malapit nito, risky ang tendency na maging parisi tayo. Ibig sabihin, maging proud in heart tayo. Okay? Kasi, yung mga tao na hindi religious, halimbawa isang babae na bayaran, minsan honest pa yun siya. Base sa Bible, di ba? Anong sabi ng yung na-meet ni Jesus Christ, yung isang babae na kinacharge, kinukundim ng mga tao na adultery? Sino ang nagdadala kay Jesus Christ in front of Jesus Christ? Di ba yung mga Parisi? Sila. Di ba? Condemning other person. Pero ano ang sabi ng isang babae na
makasalanan, how he admit na siya ay makasalanan. Di ba? So, yung babae na yon hindi risky para sa kanya. Yung tendency na maging Pharisee or being proud heart. Kasi alam niya alam niya kung ano siya kasama. Pero itong mga may alam sa Bible, di ba? Knowledgeable, it's easy for us. Kaya, this is, isa ito sa mga natin gawin na alarm or babala or precaution dito para malalaman natin. Okay? So, tuloy tayo. So, the Pharisee, it looks also only religious but not spiritual. And the teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must be careful to do everything to tell you, but do not what they do. For they do not practice what they preach. They tie up heavy, cumbersome loads and put them on other people's shoulders. But they themselves are not willing to lift up finger to move. Okay? So, ang kakaibahan kasi dito is that ang pagtuturo ng isang having a proud heart, kung magtuturo siya, ay makakreate ng condemnation. I hope hindi nangyari sa atin dito. Di ba? Na makakreate ako ng pabigat sa inyo. The difference between si Jesus Christ kasi, habang nagtuturo siya, hindi siya nagkukondem. Ano ang mayroon sa kanya? The spirit of na naging conviction, na convict ka. So, kung ang Holy Spirit ay nagmo-move sa isang pagtuturo, yung nakarinig ay makonvict siya mismo sa sarili niya how masama niya siya mismo sa sarili niya. Tapos it will lead to repentance. Yan ang kakaibahan. So there has no condemnation. Walang pag-kondinar. To those who are especially to those who are in Christ Jesus. Okay? Now let's look to the kay Paul kung paano niya dinala yung message. Verse 1 Thessalonians 2 verse 3. For the appeal we make does not spring from the error of impure motives. Si Paul mismo nagsabi na yung dinadala niya ay hindi sa sarili niyang because of yung marunong siya. Hindi ganyan. But sabi niya dito, impure motives. So yung mayroong purity 100% ang motibo niya. Nor we are trying to trick you. So, alam mo yung parang magic. Kasi sa magic pwede ang ganda na pag-deliver ng words. Okay? Flowery. No? So, hindi yan. Kuya, for the appeal on the contrary, we speak as those approved by God to be entrusted with the gospel. We are not trying to please people, but God who tastes our hearts. Okay? So, si Paul, habang nagme-message siya, hindi niya motibo na mapiplease yung nakarinig sa kanya by flattery words, okay? Or by his knowledge. Imagine, kahit sa kaalaman niya, kasi tayo kasi na especially sa Facebook, pag nag-enjoy tayo yung mga maganda magsalita. Pero si Paul, hindi siya gano'n na
ano sa sarili niya, i-exalt niya yung sarili niya dahil sa kaalaman niya. Ano ang mayroon sa kay Paul? No? But you never use flattery, nor did we put on a mask to cover greed. God is our witness. So si Paul mismo, sabi niya, God is my witness. We are not looking for praise for people, not from you or anyone else, even through as apostles of Christ. We could have asserted our authority. Instead, we were like young children among you. Okay? Just as a nursing mother cares for her children, so we cared for you. Because we love so much, we were delighted to share with you not only the gospel of God, but our lives as well. Imagine? So, hindi lang sa pagsasalita si Paul na isi-share niya yung gospel. Mismo, yung life niya is the same with Jesus Christ. Jesus Christ shared the message and his life. And also Paul also shared his message and his life. And that's also what we wanted. Yun din ang gusto natin mangyari sa sarili natin. Ito para sa atin ay mataas. Pero pasalamat tayo because we acknowledge the Holy Spirit is the one who help us. Kaya natin to. Okay? Kasi only by grace can we enter. Only by grace can we stand. No? Napakahirap talaga to. And mostly hindi ito tinutukoy palagi sa mga ibang church or sa media about itong napagtuturo kasi napakahirap sa tao na magsasalita, especially dito. Okay. Sa 1 Corinthians 2:4, sabi niya, my message and my preaching were not with wise and persuasive words, but demonstration of the Spirit's power. Okay? Si Paul sa Corinthians, sabi niya, hindi, maganda yung mga words na ginagamit ko. So, anong mayroon siya? Demonstration of Spirit power. Pag sinasabing Spirit power, ano yan? It's Holy Spirit. Okay? It is the Holy Spirit. Number 1, dito. It is a Holy Spirit. So, what will happen kung ang Holy Spirit ang mag-move? And when He comes, He will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. So ito, sa John 18:8. So what happened when the works hindi sarili natin ang maghahari sa pagtuturo. Okay? The result is that He will convict the world concerning, number 1, it concern about sin. No? Now, mostly kasi maka-encourage tayo na papunta ng church because of the activities, no? The advertisement kasi mayroon tayong mga ginagawa na mga activities, parties or program, yan ang makikita natin sa world system ngayon. Pero dito sinasabi niya, number 1 concern of the Spirit power is that He will convict the world concerning sin, and second, righteousness. Yung the way of Christ. Yan ang righteousness. It's not the righteousness of the law. It's a way of Christ. Pangatlo, judgment. Yung judge, how we can judge ourselves. Okay? So concerning sin, lalabas ka ng church, magaan-gaan ka dahil nakarinig ka nakumbik ka na Lord, and it will lead you to repentance. And pangalawa, dito malalaman mo na ang righteousness is the righteousness which is by faith. Yung paniniwala natin kay Kristo. Ang pangatlo is we learn how to judge. So we learn how to judge, not to judge other, but first to ourselves. In the family of God, we nagtuturo tayo na ang ang pag-judge natin ay nagsimula sa sarili. So, yan ang pinaka natin pagtuturo. Okay.
Balik tayo sa Matthew 23. Verse 5 tayo. Verse by verse na lang tayo. But all their works, verse 6, and love the uppermost rooms at feast and cheap seats, and the things desired by them are the first places and feast and the cheap seats in the synagogue. So, may attitude sila na may attitude ito na gusto nila na sila yung priority. Okay? So, napakaganda, especially pag tinawag kang pastor, pag tinawag kang reverend, pag tinawag kang 'di ba? Napaka-flattered sa iyon pero sinisita ito ng mga attitude ni Jesus Christ dito. Yeah, dapat malalaman natin, learn to be humble, 'di ba? Kung ikaw ay nakaposisyon man ka man sa isang simbahan, magtuturo or minsan kasi feeling natin na magpa-espesyal. At that is not the right na pagtuturo. Dito, and the words 7, and words of respect in the marketplace and be named by main teacher. Okay? So, gusto nila magpatawag ng teacher, pastor, titulo. Okay? Yan ang mga attitude na ngayon ay parang okay lang. Pero let's go back to the teaching of the Bible ay hindi pala to hinahayaan. Verse 8, but you may not be named teacher, for one is your teacher, and you are all brothers. So, kunin natin yung idea dito. Kasi bakit, halimbawa, ako'y nagtuturo, normal, okay lang sa akin tatawagin ng teacher. But God wants us in the idea na dapat level lang kayo when it comes sa kasi God wants us to be called the high calling sa titulo na brother and sister. Amen. Amen. Kasi one of the primary goal na bakit si Jesus Christ pumunta din dito sa world to become as the Son of God. Jesus Christ is the firstborn. So, yan ang napakaganda, yung tawagin tayo na, yung attitude na hindi ka lalamang na mas lamang ako dito kay sister dahil ako'y nagtuturo, mas lamang ako dahil ako'y elder. Mga ganyan. So, ito yung mga pagtuturo ni Jesus Christ. Ang hirap, no? Kasi sometimes as a human being, yung mayroon tayo, titingin tayo sa sa posisyon ng isang tao. But dito ay tinuturuan tayo ni Jesus Christ na we have to level ourselves sa mga kapatiran. Okay? Kahit mataas ka na, you can be proud na mataas na ako sa church, ilang na ako years, okay? Yes, sa akin mayroon din akong tendency na maging pride. But we ask always na to be alarmed na ito ay hindi kailangan. Okay? And verse 9, and gave no man the name of the Father on earth. So wala na tayong tatawagin na Ama. Physically, we can call Father sa physical. Pero when it comes sa religion, sabihin mo na Father, tawagin mo. Tinuturo dito na hindi. No? Because one is our Father who is in heaven. Kaya yung pala Romano. Si Timothy, may tinatawag si Timothy na son, anak. Kinonsider niya. Pero the idea here na nakikita ko is that hindi tayo magtatawag ng mas when it comes sa spiritual. Kasi we have only one Father. So, depende to sa tunada kung paano mo. Kung tatawag niya ako ng anak na Father, it's okay. Pero when it comes sa religion, sa faith, ikibali, Father, Paano yung Father of Faith? Yung sa Roman Catholic Father. basta kung, so, depende yun sa isang pare or teacher na
gusto magpatawag ng Father. So, hindi na yan, hindi yan. Ang motive sa Jesus, ni Jesus sa pagtuturo ay wag ganyan. Hindi dapat. So, nilabag mo kung ikaw ay proud na halimbawa, dito, may pastor na titulo. Brother lang kasi you wants na masusunod mo yung gusto ng gusto ni Jesus Christ. Yan lang gusto natin, the will of the Father. Amen. So the will of the Father, makikita natin kay Jesus Christ, tinuturo ni Jesus Christ. Kaya nga si isa sa mga disciple, gusto ko makita ang Diyos. Sabi ni Jesus Christ, matagal na tayo nagsama, hindi mo pa ako nakikita. Okay, di ba? So kung ano yung gusto ni Jesus Christ, yun din ang gusto ng Diyos na Ama. So kaya natin kinonsentrate natin dito ang pagtuturo, alamin natin ang buhay ni Kristo. Okay? And you may not be named guides because one is your guide, even Christ. Neither be ye called master. Okay, Panginoon. So wala tayong master dito sa especially dito sa church. Master. Pwede mo tatawagin isang tao dahil master siya sa Biblia. Hindi yan. Hindi yan pinapayagan na pagtuturo. So dito, alam mo, it looks like not important commandments. But the least commandments na dito, yan ang maka-reward sa atin. Amen. Sa Panginoon. And whoever makes himself high will be low. And whoever makes himself low will be high. So ito yung natin, logic. Ito yung pinaka-aim natin na bakit concerned tayo sa mga pagtuturo na mga ganito. Dahil we consider it sa verse 12 na promise ni God na kung ikaw ay mapataas, ibababa tayo. So, kung ikaw ay mapataas, ibababa ka. Okay? And how God exalt us? Paano tayo i-exalt ni Jesus Christ? How you can say to yourselves na ini-exalt ka? No? Number one is that kung ma-recognize mo yung sarili mo, kung ini-exalt ka ni God the Father, dati kasi, para sa akin, I acknowledge, how God exalt myself. Dati, I'm slaves of hot-tempered. Madali akong magalit dati. Madali akong magalit. When God exalt me, ngayon, hindi na ako magalit. Magalit, pero talagang I be mourn for it. I be mourn, kaya hindi ako masaya. Mahulog man tayo sa paggalit, pero hindi tayo masaya. Dahil God exalt us, that's one way. So we are not slaves. So sa Romans 6:14, sin is not our master. Sin is not our master. So, kung baga, tayo na ang master. Tayo na ang master sa sin because of the help of God. Okay? Pero hindi lahat, we have to recognize, hindi lahat na mga area. Sometimes kasi, mayroon pang area na failure tayo. And nakikita yan ng Panginoon. Nakita ng Panginoon how kailangan buksan mo yung pinto, Lord, yung pagiging kong corruption, yung pagiging kong nangurap or magnakaw, or pagiging kong madaling mag-judge sa ibang tao, buksan mo yun. Lord, magpakumbaba ka. And God will exalt you. When God exalt you, dahan-dahan mawala yun, magtaka ka lang. Di ba? Thank you, Lord. God exalt you pag ikaw ay magpakumbaba. Okay? Nagets natin? Napakaganda. Ito sikreto. So God will exalt you over sin, not people. God exalt you over sin, not people. Hindi sabihin na when God exalt you, you become supervisor of the church. Hindi sabihin, at saka may misinterpret. When God exalt you, you become dati kasi may tricycle ka ngaron, may Fortuner na. That is not the exalt kasi marami ngayon
kahit hindi ini-exalt ni Jesus Christ, maraming mga gandang sasakyan. Ang mga Christian na in-exalt na lang na. So the exaltation is the blessing. The blessing. Anong sabi sa Philippians 1:6, Blessed be to God our Father who give us spiritual blessing. So the blessing na pinapromise ni God is not financial, even is not bodily health. The one primary promise of Jesus Christ is the spiritual blessing. Number 1, na blessing sa iyo, yung hindi ka masaya pag magkaroon ka ng kasalanan. Blessing yan. Di ba? Hindi ako nagsasabi ang Bible, blessed are they that mourn. Okay? Yan ang mga blessing. When you become yung pagmamahal mo sa asawa mo na unlimited na, unlimited yung tinatawag na unconditional. Di ba? Blessing yan. Di ba? Marami akong na-encounter na tao na medyo may kami hindi kami pareha ng perfect ng pag-iisip when it comes sa blessing. Kasi ang blessing sa kanya, work, salary, position, mga anak niya yes bro, call it others is not a blessing in the Bible. No? Sabihin mo lang bonus. Okay tayo diyan. Kasi the blessing of God, makikita mo yan sa life ni Jesus Christ. Yan ang pinakaklaro. We have to stay sa sound doctrine. Kasi ang Bible kasi is mayroong sound. Yung sulat kasi kung literal letters ra ang intindihin mo, it will kill you. Pwede yun makapatay sa'yo. Diba? Letters will kill you. Pero, the spirit of the message na intindihin natin, it will give us life. Kasi, pagpupunta tayo sa sa Bible, this is book. It's like, this is book. Mayroon tayong patutunguhan dito, 2. Mayroon tayong mamumuhay tayo posible ng 2. Ang pilian mo, pwede ka pagpupunta ka dito, pwede ka mamuhay ng knowledge and good and evil. You can learn how to do good and you can learn also evilness in this book. Kaya nga ngayon maraming nakapira because of this book. 'Di ba? Kaya tinuturo natin sa church dito, ang pagbibigay ay hindi by tithes. Dami naman ngayon Kasi ang pagbibigay sa atin, ang pagtuturo sa atin is ang pagbibigay nagbase sa pagmamahal, hindi nagbase sa amount. Okay, nagets natin? It's not ang pagbibigay natin dito is not about the quantity. It's the quality. Okay? It's not about how much. It's not about 10%. How much. It's about how will you give. Paano ka magbigay. Saan ko ito nakuha na pagtuturo? Besides sa sinusundan namin ni Brother Danny, dito sa Bible nang sabi ni Jesus Christ, teach them to do what I have commanded you. Never si Jesus Christ in the New Testament nagsasabi na magbigay kayo ng tithes. Tinuturo niya dati sa isang yung hinihil niya, punta ka dito para to submit the authority sa mga priest, sacrifice ka or mag-give thanks ka. Tinuturo niya, no? But hindi na tinuturo even the disciples. Kaya ang tinuturo natin dito, all that Jesus taught. Okay? So, hindi ko sinasabi na hindi tayo magbigay. Ang tinuturo natin dito, paano tayo yung love or cheerfully give. Hindi winala natin yung pagbibigay. Winala lang natin yung demand or the law of giving. Amen. The law of giving. Yes. Ano ang pinairal natin dito?
the spirit of giving. Okay? Okay. So, pangalawa, ang sinasabi ko, pwede tayo makapasok, mamuhay dito. Dahil sa Bible nito pwede tayo mamuhay knowledge good. Alam mo, ang knowledge at saka good. Ano yung, importante dito na mamuhay? Pwede mamuhay tayo na life. Yan. Kasi ito ay Word of God. Word of God is the life. Dito yung buhay. So, ganun pa rin sa Old Testament, sa panahon ni Adan at saka ni Eve, di ba? Yung approaching the tree of life. So dito, ito din sa sa Bible, dito din natin ma-recognize natin paano tayo mamuhay. It could be ang kasi, ang knowledge good and evil, it's more on our mind. Hindi natin magawa. It's like Pharisee. Okay? Now, meron pa tayong time? Give me 10 minutes, okay? Pwede. 10 minutes. Okay. Napaka-importante ito malaman natin kasi yung tinatawag na babala, yung precaution, alam natin, tinatawag dito, course. Gusto ko hanapin to sa Tagalog na words. Verse 23. Tapos verse 13. At aba ninyo mga iskriba at mga Parisiyo na mapagpaimbabaw. 23, Matthew 23, verse 13. Sapagkat isinasara ninyo ang kaharian ng langit sa harap ng mga tao sapagkat kayo mismo ang hindi pumapasok tama ba itong binasa ko? Ni pinahihintulutan man ninyong makapasok yaong mga papasok na. Okay? But course is on you, scribes and Pharisee. False one. So tinatawag dito sila na false one. Piki. So kung may piki, mayroong totoo. Paano natin makikita yung piki at saka paano natin makikita ang totoo? So anong sabi? You will recognize them by their fruit, is not by gift. Amen. So, pag sinasabing fruit, bunga. The fruit signifies, the spirit of fruit. Joy, peace, love, kindness, long-suffering. Diyan, ma-recognize natin ang isang taong totoo. Pag hindi totoo, fake. Diba? Pero nagsasabi siya ng salita ng Diyos, tapos, panay minumuran yung asawa niya. Hindi, fake yan. Fake yan na pagtuturo. Hindi, fake ang pagtuturo. Fake yan na tao. Okay? Yun natin makikita. Tapos, niloko mo yung sarili mo. Okay? We are deceiving yourselves. Sabi niya dito, false one, because you are shouting. Sinirado mo, shut up. Shutting the door. Sinirado mo ang kaharian ng Diyos against men, for you do not go in yourselves, and those who are going in, you keep back. So verse 14 sa 23. Woe unto you, scribes and Pharisees. Alaot. Ano yung alaot, no? Woe. Kawawa pa kayo. Kawawa. Niyo? Ano na lang yan? Sabihin natin na in opposite of blessed. Hindi. In opposite of blessed to. Was. Mga was. In opposite of blessed. Scribes and Pharisees, hypocrites, by being a proud heart, for ye devour widows' houses and pretends makes long prayer. Imagine, nagdadasal kayo. You will receive greater damnation. So this is very dangerous kasi pag ikaw ay mayroong alam sa Bible, the measure na punishment na sa iyo is malaki din yung measurement dahil may alam ka. Mataas-taas din. So may level sa measurement sa judgment.
No? Oh, diri si Brad Rani kay nagtuturo man to. Tapos hindi niya ginagawa, mas taas-taas ang punishment, bro. Kasi the measure that you give to others is the measure also, doble pa na measure ang ihahatol sa iyo. Kaya mag-a-advise ka sa isang tao na, sis, dapat patawarin mo yung si ano. Pero ikaw mismo sa deep inside, meron kang taong hindi napatawad. Di ba? Hindi mo ibinuhay eh. Oo. Siguro mo eh, di parang parisi ka na rin. So ito yung parisi, hindi pwede na sabihin mo sila lang yun kasi sila yung sinasabi na parisi. No, you are the candidate. Kandidato tayo dito. Amen. Kaya bakit ano natin, dito pinagtuturo natin at saka inuungkal natin dito. Di ba? Para we can be alarmed or be conscious, concerned of this issue. Okay? Imagine, you make him twice as a son of hell yourselves. Okay? Verse 15, a curse is on you, scribes and Pharisees. False one, mga picky. For you do not about land and sea to get one disciple, and having you make him twice much a son of hell of yourselves. So itong mga tao ito na tinatawag na naglalakad to sa ibang mga lugar, nagpipreach. Pero kinokurs ni Jesus Christ. So, mayroong mga pagtuturo ngayon na, you are a son of God. Tanggapin mo lang si Jesus Christ. Yan na. That's dangerous. No? Pag hindi natin tunuturuan kung ano pa ang totoo. Kasi, it can be, yung tao na yon magsasabi na, I'm saved na kasi sabi ng pastor. So, by doing that, inano mo na, pinaasa mo na yung tao na saved na siya, you making twice as much as a son of hell as yourselves. Dinobli mo yung niya, judgment. Ikaw din, multiple din. Kasi imagine, example, mag-assume ako na, okay na sa'yo, save ka na. At saka yung tao na yun, ay naniwala sa'yo. Di ba? Kasi may pagtuturo ngayon na ganito, as long as you receive Jesus Christ, You are saved. once you are saved, you are saved. Yes, totoo yan. Na-save ka, pero once na magpatuloy ka, kahit natanggap mo na si Jesus Christ, magpatuloy ka pagkasalanan, ikaw na mismo. Kasi sabi ng Bible, sa hands ng Panginoon ay we are in an silyado na tayo. Excuse me. Silyado, sealed, we are sealed. Tinataka na tayo. Kaya nasa kamay ng Jesus Christ, example, isang Christian nasa kamay ni God. Yes, you are saved. You are safe and you are saved. Ang problema kasi kung ikaw mismo ang tatalon. Di ba? Alam mo, si God, Jesus Christ, hindi yung gusto na mawala ka sa Kanya. God wants us to, na mahilayo tayo sa Panginoon or mawala tayo. Ni isa na kaluluwa ayaw niya. Pero kung ikaw ay tatalon, ikaw ay magpatuloy dahil sa pleasure, no? Paano masasabi na ang salvation mo ay makukontinue? There is a punishment, no? Aabutin ka ng Panginoon, yes, because you are saved, aabutin ka. Pag hindi ka makinig, kahit anak ka pa niya, di ba? Halimbawa, one of the example, kasi mayroon nakinig ito, sensitive to na issue when it comes sa save, you are saved. One of the example, kasi sabi ni Jesus Christ na, dito sa Bible, sabi niya, kahit ikaw ay anak pa ng Panginoon, pag hindi ka magpatawad ng isang tao, ay hindi ka papapatawarin ng Panginoon. Ang sabi niya, hindi ka papatawarin ng Ama. Ama mo na siya, ha? Pero the time na hindi ka nagpatawad, gaya rin na ikaw ay tumalon sa kamay niya. Ayaw mo ng ganyan, di ba?
So, how about, kahit anak ka, sabi niya, kahit anak ka pa. So, mayroon bang mapunta sa langit or na hindi nagpatawad ng kapwa? Di ba? Yan ang yung malala. So, hindi tayo kumpiyansa. So, mga teacher na nagtuturo na you are saved, sabi niya dito, you make him twice as much a son of hell as yourselves. So, dinoble mo. Okay? Kasi, ikaw mismo nag-confirm na which is not in the truth. Okay? Hypocrites pa rin. A curse is on you, blind guides, who say, whoever takes an oath by the temple, it is nothing. But whoever takes an oath by the gold of the temple, he is responsible. Okay. I have to make closing. Hindi natin lahat anong closing natin ito, remarks. Okay. Being proud in heart, it is not the law. Hindi tayo nagbe-break ng law dito, di ba? Wala kasing law nagsasabi na thou shall not be hypocrite. Walang sabi na ganyan, thou shall not be hypocrite. So, ano ang para matupad natin to, na ang gagawin natin ito is we have to be humble. It is the Spirit of Christ who make us help us to sa katotohanan na tagang totoo ba tayo. Okay? And then like for example, ito yung makapabagsak sa isang Christian. Imagine si the angel of God, tinatawag nila natin na Lucifer. Ano ang rason bakit hinulog siya dito sa baba? His heart become proud. Because of his mayroon siyang isa sa mga tendency na ang tao maging proud. Because number one, of your beauty. Mayroon kang beauty, mayroon kang beauty, position, and kaalaman, knowledge. Yan, tatlo. Posisyon dahil mayroon kang pira. Yun ang yung tatlo. Wisdom, riches, and posisyon. Beauty. Yan ang makapahulog sa atin. Feeling natin mas mataas pa tayo sa ibang Christian. Yan, ingatan natin yan. And yan ang attitude sa hypocrite. Whereas the attitude of Christ is that kahit kahit mayroon siya, anong mayroon siya? Isa siyang Diyos. Kahit mayroon siyang kakayahan, hinubad niya, naging tao. Isa ito sa mga ehemplo sa pagpakumbaba. Imagine, humility, being humble in heart. Okay? Yung number one, si Jesus Christ na isang God, naging isang tao. How he humble himself. Good morning. Yan ang makikita natin how great example si Jesus Christ in his life. Okay? Tapos, imagine, yung namatay siya. Namatay siya in the position being a murderer. Pwede naman siya mamatay sa normal, pero doon pa sa So makikita natin yung way of God. Nakikita natin yung pamamaraan ng Panginoon. Iba sa pamamaraan sa pag-iisip ng tao ngayon sa world system. Iba talaga. Baliktad. Kabaliktaran. Kaya we have to concentrate always sa pag-i-study sa New Testament para hindi tayo mahihiwalay dito sa pagtuturo. Kakaibahan ang pag-iisip ng mga tao. It looks like, halimbawa, sa church, it looks like ang church na naging maging normal, hahanap tayo ng mga masaya,
maraming aktibidades, maraming mga pang-inganyo, parang mayroon mga contest, di ba? Kasi makikita nila na maging fruitful ang isang church, maging successful ang isang church pag makikita nila ang number and their activities ay maging progress. Pero sa atin, sa Family of God, ang we have to base na ang totoo na successful na bilang Christian kung we become closer to God. Ibig sabihin ko, we become the image of God. Amen. Because the destination that God wants us to be is to be in the likeness of Christ. Yan ang pinaka center of our study. To be the likeness of Christ. Kaya alamin natin ang mga tinuturo ni Jesus Christ dito. Okay? Yung buhay niya. So, this will give us a strong foundation. A great foundation, a strong foundation, which is He is the rock of our salvation, Jesus Christ. Okay? So, mayroon tayong natutunan ngayon na araw, and napakasimple lang to. Sabi nga ni Paul, I'm not give you message which is napaka maganda na pagkasabi, no? Hindi niya hinahabol ang ganyan, hindi niya hinahabol yung mga maganda yung pag-illustrate, pag-demonstrate kung paano. But maintindihan natin ang the Spirit of Christ that lead us to conviction. Okay, which is life. So ang target natin dito is life, buhay na walang hanggan, no? Which is ma-receive lang natin kay Jesus Christ. Okay? Have a nice day and thank you to all. Before I end, si Jeros G is watching. Thank you so much, my cousins sa United Kingdom. Si Raquel Cortez Tabili, Piri Cortez Raquel, my cousin, and Joel Ranoco Bertodaso. Thanks for watching. And si Pastor John, thank you Pastor John. God bless your ministry also sa Siargao, isang pastor. Okay, and then sa kaibigan ko na si Boba Melvin, kumusta bro? Okay. Have a nice day and next Sunday ulit. Thank you.